ready na kayo mag-chacha ulit? Ay! Usaping chacha na naman. Bumalik Chacha na naman. Kada admin, laging kada bring admin talaga. Yung chacha. Hindi yung sayaw po kundi yung alam mo ba what? Administrasyon. Hindi pwedeng hindi lumutang ang charter nga, change. lagi. Parang at a certain point, parang before PRRD, ang charter change ay pinag-uusapan pag malapit na matapos yung termino na nakaupo. Para sa term extension. So kaya lagi nabubuta tayo. Or laging hindi nakakalusot. Kasi yun nga, ayaw ng tao at saka at the same time, parang nakikitaan ng butas sa anong intention nyo, ba't nyo ngayon yan gustong gawin? Yes. O kaya pala, nung time ni FPRRD, sa umpisa. simula pa lang. Kasi ayaw niyang mapagbintangan na term extension. Sa umpisa pa lang tinalakay na, nag-form siya ng group, sila Julay Tihanki, Professor Julay Tihanki, and the others, yung professor sa UST na lagi natin suki dito. Isang grupo sila na nagtayo noon. Parang umuusad yun eh. Oo. Pero dalawa yung naging kaaway nung nung ginawa na yun. Ano tawag dyan? Nung nagsubmit na yung grupo na yun nila, Professor Tihanki nung kanilang proposal. First, parang ay tanggapin ng Congress. Kasi may sariling ibang gustong pagbabago ang Congress. Pangalawa, nag-guest sila sa The Chiefs noon. Sila Julay Tihanki, tapos parang nadulas kasi doon about yung parang open for election, mga ganyan. Tapos parang bigla yung economic managers led by nakalimutan ko na yung name ng economic managers nung time na yon. Hindi sila pabor. Tapos lumutang nga yung mga con-as, na nalito na din naman ang mga nakikinig at nanonood na hindi naman mga abogado. Bottom line, tuwing survey, parang laging talo. Kumbaga, ang taong bayan na hindi interesado doon sa topic na chat. Malayo kasi sa sikmura. Okay. Okay, mamaya, meron kaming ngayon na ba? Sige, ngayon na. Dahil, before natin kausapin yung nag-cover ng charter change, meron daw sinabi ang Malacanang kanina tungkol sa CONCON. Oh yes, meron. Okay, pakinggan muna natin. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Ayun, actually, yung pahayag ni Yuse Castro na hiningan natin ng reaction kanina kay Attorney Powa. Parang pinalalabo kahit malinaw naman. Huwag niyong buhayin ang bangkay. Ay! Parang yun na naalala kong pelikula eh. Pero, nabuhay eh. Ayun lang. Nabuhay po ang usapin ng charter change sa mga kapatid. Si Tony Alarcon at si Charito Solis yan. Napaka-80s. 80s ba yun? At saka Seiko Film po yan. Okay. So, anyway, mga kapatid, so yung charter change, so all of a sudden, ay biglang parang nabuhay kanina. Ayun na nga. Medyo, pinapanood ko yung mga reports, at saka nagbabasa ako nung mga advisories at saka, mga articles about it kanina. Nakakatuwa din kasi naisakay dun sa sa impeachment. Sa impeachment. Dahil hindi sinusunod din nakasulat sa konstitusyon na presently ay hawak natin at sinusunod. Ay baguhin na natin. Yun ang punto. Baguhin natin to. The fact na hindi nila alam kung anong talagang definition eh. Ganon. Ay nakaharap ng entry. No. So, hindi natin alam kung magugustuhan ng taong bayan to. Pero mabuti, to be fair about it, hindi ko lang, unahin ko ba yung SOT? Ayahan natin muna na magkwento si Arles, ating mojo. Kung ano ba, at biglang nagkaroon ng presscon doon. Akala ko ang presscon kanina, yung away kahapon ng mga kongresista. Oo nga. Biglang iba pala. Biglang tungkol sa charter change. Hayaan natin ikwento ni Arles de los Santos sa atin ang naganap. Kaninang tanghali yan, for sure. Go ahead, Arles. Magandang gabi, Jovi, Chiki, at syempre, Marcelo. Nandito pa rin tayo ngayon sa Batasan Pambansa, kung saan nagpapatuloy pa rin ang privilege speeches ng ating mga mambabatas. Kanina ay narinig natin si ML Party List Representative Leila De Lima
na nagpahayag ng kanyang agam-agam sa naging aksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte at ang kalaunan ay Supreme Court ruling na lumabas nga nitong nakaraang linggo lamang. Bukod pa dyan ay nagkaroon din ng privilege speech si Bukidnon 3rd District Representative Audrey Zubiri kung saan nga ay kanyang ipinahayag ang kanyang pagsuporta sa total ban sa online gambling at bukod pa dyan ang kanyang aniya ay kailangan na ng legislative inquiry para masiguro na hindi naaabuso ng mga online lenders ang mga kababayan natin na ngayon nga ay patuloy daw na dumadami ang mga sumusuporta dito. At ito na nga, usapan sa charter change, kanina nga ay nagkaroon ng press conference si House Deputy Speaker Ronaldo Puno patungkol nga sa kanyang isinusulong na panawagan na baguhin ang ilan sa mga probisyon ng 1987 Constitution. Ito ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ayon sa kanya ay kailangan na daw kasi na baguhin ang ilan sa mga probisyon nito, kagaya na nga ng salitang forthwith na ating paulit-ulit na naririnig at pinagtatalunan maging ng Kongreso at ng Senado dahil ayon sa kanila ay medyo broad o vague daw ang ibig sabihin nito sa Filipino. Ang salin niyan ay kaagad. Pero ayon kay Representative Puno, kung ito daw ay magkakaroon ng mas espesipiko na linya o probisyon sa ating konstitusyon, kung 3 araw, 7 araw, 2 linggo o 1 buwan, ay mas maiiwasan daw natin ang pagkakahati ng opinyon ng House of Representatives at syempre ng Senado. Bukod pa dyan, nabanggit din niya na ito daw ay magiging pinakamaingat at transparent at participatory mechanism para masiguro na magkakaroon ng patas na pagtugon at aksyon ang ating mga mambabatas para dito sa charter change. Pero ito daw ay malayo-layo pa na biyahe dahil kailangan pa nga ng joint resolution ng Senado at mababang kapulungan at kanya rin kinumpirma na siya na rin ay nakikipag-ugnayan sa ilan sa ating mga senador para siguro ligawan nang sa gayon ay magkaroon ng progreso itong charter change. Dahil maalala natin, Jovi at Chiki at Marcel, na hindi ito ang unang beses na narinig natin ang charter change. Actually, 1997, sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos, meron na nito 1 year before the end of his term. Gayon din sa administrasyon ni Joseph Estrada, na actually binago niya pa nga ito. Nakita natin dito na constitutional correction for development. Ito ay para makuha ang tiwala ng taong bayan. Pero kalaunan, natanggal siya sa posisyon. Meron din sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, Pinoy, at syempre, itong pinakabago ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sana, hindi tayo kakamali, ay nais nga magkaroon ng ilang provision sa mga economic na bahagi ng ating konstitusyon. Pero nakita natin na talagang nagkakaroon ng pagkahalo-halo. Ang reaksyon dito ng publiko, may ilan sa mga apela o mga pagbabanta na pagbabago ng ating pag-revise o amendment ng ating konstitusyon ay nagkakaroon ng mga rally at syempre ang sunod-sunod na mga pahayag at mga pagtutol dito ng taong bayan. Marami dyan na syempre nag-aalinlangan kung magkakaroon ba ng pagbabago na talaga makakaapekto at makakabenepisyo o makakatulong sa buhay na pang-araw-araw ng ating mga kababayan, o ito ba ay magiging pansarili lamang ng ating mga opisyal. Pero dito narinig naman natin kay Representative Puno kanina na wala naman daw silang ninanais sa kanilang isinusulong na charter change na pag-extend ng perpetual term para sa ating mga mambabatas. Ayun nga lamang daw ay nais nila na maging mas malinaw at mas espesipiko ang probisyon ng ating 1987 Constitution para makaakma sa kasalukuyang pangangailangan ng ating panahon. Okay. Thank you. Salamat, Arles. Thanks, Arles. Thank you, Arles de los Santos. I think it all boils down to trust. I mean, totoo naman, dahil man nagsasabing perfect yung Constitution post-EDSA. Kaya lang ay hindi nga mapagkatiwalaan kasi kapag binuksan mo, kahit sabi mo economic provisions lang yung bubusisiin, laging sinasabi yan Hindi, dahil nga hindi natin pinakakatiwalaan yung gagalaw. Yeah. 'Di ba? So parang ayaw natin ibigay sa kanila yung kapangyarihan. So ganun po. Sipin niyo, pinaalala ni Arles lahat Si po reporter na ako nung panahon ng pirma Nung Ramos time na nagmarcha lahat ng tao sa Luneta to go against that. Kasama pa si former President Erap dun sa ayaw Kasi siyempre si Erap na yung next magiging Pangulo. Diba? Pero, tanda mo, nung panahon naman ni Erap, meron pa ring move para baguhin yan.
So, kada admin nga sabi kada mo. admin. So, Hindi ko nakaupo ka na. kung ibibigay nyo siguro sa tao yung pagbabago, sabihin talagang yung mamamayan ulit yung babalangkas niya, baka pag-isipan pa yun ng tao eh. Ito yung nangyari noong 1987 kasi. Pero kung sa present naman, lalo na ngayon po, after knowing all the controversies itong late about kahit sa pondo pa lang at saka yung mga secretive budget deliberations. At saka ang garapal Sa flood control, sa mga insertions so ng paano? budget, How bago you trust budget. that? I mean, in all fairness kay Congressman Puno, he's been very, yung advocacy niya na yan, ay consistent naman siya dyan. So parang makikitaan mo naman na hindi naman siya nagbabago dyan. Noon pa, gano'n na talaga siya. So we appreciate that. Pero the thing is, sir, trust talaga to eh. So Totoo parang yan. paano po? Diba? Paano na lalo ngayon? At saka, laging nandyan yung question ng term extension, political dynasty, yung mga hindi nawawala. Ito palaisipan to Oo. Isipin nyo yun nagbuo na si Presidente Duterte ng isang grupo, komite ng mga eksperto at saka talagang civilian. Experts and civilian, para ibalangkas kung ano yung pwedeng i-propose na babaguhin. Kumbaga, I mean, that's the best way. Taong bayan, di ba? Isipin nyo, hinarang pa ng Kongreso at ayaw tanggapin kung ano yung input ng mga taong bayan. Correct. So, anong magagawa natin pag sila na yung gumawa lang? Di ba? Anong role natin lahat dyan?